Let go of me. Buong lakas na tinulak ni Raquel si Danilo. Bakit? Mukha namang nasasarapan ka, hindi ba? Sinigawan niya ito, at tuluyang nakalaya sa malalakas na bisig ng binata. Laking pasasalamat niya nang hinayaan siya nitong makaalis sa kama. Tumawa pa ito na para bang natutuwa talaga sa ginawa sa kanya ngayon lang, kahit ano pang pagpupumiglas niya. I'm going to sue you. Ipapakulong kita sa ginawa mo sakin Danilo. No, that's not enough. Ipapabugbog kita. Kinuha niyang muli ang bathrobe, upang takpan ang sarili niyang katawan, galit na galit at puno ng takot niya itong sinigawan, bago nagmamadaling lumabas ng hotel room na iyon. Gulong-gulo siyang hinihingal na tumakbo papasok sa kalapit na girls' restroom. Humarap siya sa malaking salamin, at nakita kung gaano kamiserable ang itsura niya ngayon. Nagkalat ang makapal niyang kolorete sa mukha, lalo na ang pula niyang lipstick sa labi, na ngayon ay kalat-kalat na rin sa kanyang pisngi at baba. Ganon na lang din kagulo ang buhok niya, na animoy nanggaling pa sa pakikipag-away. Tumataas baba ang dibdib niya. Dahil sa pag-apo ng damdamin buhat ng mga nangyari. Kumibot-kibot ang labi niya, kasabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha. Malakas niyang isinigaw ang emosyon, habang napapasabunot sa sariling buhok. Her screams are full of pain and distress. She felt betrayed. She felt as if the world turned upside down, and she doesn't have a clue what is really going on. Anong nangyayari? Napatiklop ang katawan niya sa sakit, na bumabalot sa kalooban at isipan niya. Iniisip niya kung bakit hindi niya maproseso ang lahat. Bakit parang hindi na gumagana ang isipan niya, at madalas pang sumasakit ang kanyang ulo. Inaalala niya ang mga nangyari sa kanila noon ni Isagani sa mansyon nito, pero bakit nabura lahat ng mga iyon sa alaala niya, na para bang hindi naman talaga iyon nangyari. Hindi niya maintindihan. Walang ideya ang pumapasok ngayon sa isipan niya. Para siyang naging show nga magmula nang may mangyaring masama kay Elizabeth. Is she cursing her? May sumpa ba ang hindi niya pagiging mabuting anak sa matandang babaeng yun, kaya siya nagkakaganito? No. Mas napaiyak siya nang may lumabas na pulang likido mula sa ilong niya. Please, make it stop. Sa kaiisip ay mas lalong kumikirot ang ugat sa utak niya. Para bang walang paglalagyan ng sakit. Isagani need you. Please help me. Please. It hurts so much. Lahat ng nangyari ngayong gabi, ay iba sa inilarawan niya sa isip. Isagani didn't tell people that she was his beloved. He didn't sleep with her tonight, but it was another man. That Danilo, who was only part of her schemes before. Bakit nangyari ta? Anong ginagawa mo sakin Isagani? Another man got to touch my body, without my permission. Why did you do that to me? What did I do wrong? Bakit mo hinayaang mangyari sakin yun? Mahal mo ako, hindi ba? Sinabi mo mahal mo ako, hindi si Isagani. Baliw. Napatigil siya sa pag-iyak at sa pagkausap sa sarili, nang umalangaw-ngaw sa loob ng banyo ang pamilyar na boses na iyon. May nanlalaking mga mata siyang napaangat ng paningin, kasabay ng pagwawala ng kanyang puso. Nagtama ang paningin nila ni Alexa, at ganoon na lang niya nahugot ang kanyang hininga sa pagkagulat. Nakasuot ito ng pinkish na gown, nakaayos sa pagkakakulot ang buhok, at nakasuot din ng manipis na kolorete sa mukha. Subalit ang malaanghel nitong itsura ngayon, ay hindi nababagayan sa malaanong ngisi na nakaguhit sa labi nito. Alexa, kaagad na nang inig ang katawan niya sa takot. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba patay ka na? Patay ka na eh. Napatawa ito sa sinabi niya. Sino nagsabi? Ilusyon mo. Kung sa bagay, ganyan naman talaga ang magiging epekto sa utak mo ng gamot, di na ako magtataka. What? Mas bamigat ang mga naging paghinga niya. Nanlalambot man ang mga tuhod, ay pinilit niyang itayo ang sarili upang harapin si Alexa. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko lang naman na may nilalagay na gamot ang asawa ko, may inosente pa itong ngiti sa labi, na akala mo'y nakakatuwa ang sinabi niya, mukhang litong-lito ka Peren ah. Naguguluhan sa nangyayari kaya ipapaliwanag ko na. My husband has been drugging you ever since he brought you to our mansion. Ang epekto lang naman, ay hihina ang kakayahan ng utak mo na pamroseso ng mga bagay, magkakaroon ka ng mga hallucinations, at unti-unti rin yung pinapahina ang katawan mo. In short, binibaliw ka. Gets?
Muli siyang nanghihina na napahawak sa kalapit na lababo, upang suportahan ang sarili niya. Ilang beses siyang umiling-iling, hindi naniniwala sa sinasabi ngayon ni Alexa. Hindi totoo yang mga sinasabi mo. Mahal ako ni Isagani, hindi niya magagawa sa akin yun. Napaputukan ka nga eh. Baliwin pa kaya. Natatawa at napapailing pang tugon nito sa kanya. Nasa utak mo lang yan na sinasabi mong mahal ka ng asawa ko. Ngayon, wala ka na ring pinagkaiba kay Marian. Hindi ba ganito mo rin siya binaliw ng husto, at magamit dyan sa mga may itim mong plano? Ilang beses siyang napakurap-kurap. Muli siyang napasabunot sa kanyang buhok. Hindi pa rin kayang tanggapin sa sarili ang mga salitang naririnig ngayon. How dare you say all of this? Sa kabila ng mga luha ay tinaliman niya ang pagkakatitig kay Alexa. Siguro ikaw ang may pekana ng lahat ng taano. You let Danilo abuse me. This is all on you. Oo, bulalas na pag-amin ni Alexa. Ako nga ang nagplano. Ano ngayon ang pakiramdam, Raquel? Did you get off what just happened? Hindi ba't pareho lang din to ng ginawa mo noon kay Isagani? You drugged him and let Marian climb into his bed. Napakawalan Gia mo para ipakita pa yun mismo sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, nang makita ang galit na mukha ni Alexa. This is the first time she sees her getting mad. This is the first time she felt weak, because she was frightened by what she said. Alam mo ang nangyari. Napaatras siya. Paano? Matagal ko nang alam ang lahat, Raquel. Matagal na ring alam ni Isagani, tiimbagang na lumapit sa kanya si Alexa. This is the time when you have to pay back everything you've caused us. Isang malakas na sampal ang humambalos sa pisngi niya. Para yan sa pang-aahas mo sa asawa ko. Bago pa siya makabawi ay panibagong malutong na sampal ang bumalatay sa kabila niyang pisngi. Para to sa lahat ng pasakit na binigay mo sakin sa kamay ni Brantley. Mabilis na umikot ang paningin niya, nang hilahin ni Alexa ang buhok niya, at pagsasabunutan iyon ng paulit-ulit. Stop! Sinubukan niyang gumanti, subalit masyadong malakas si Alexa kumpara sa kanya. Halos tanggalin siya nito ng anit, bago siya paliparin at ihambalos ang katawan niya sa pader. Puno ng panghihina siyang lumupaypay sa malamig na tiles ng banyo. Ganoon na lang ang paghagulgol niya sa pwesto. Akala ko sa mga palabas lang nangyayari to. Pero masarap pala talaga sa pakiramdam ang gumulpi ng ahas at hipokritang babae. How? She choked in her words, while still crying. How can you do this to me? Oh goodness, Raquel. I am not the good person you think I am. Oo. Inosente ako. But that doesn't make me a kind person, who forgives the bad after attempting to finish me multiple times. I am a bad to a bad, and I can be as devilish as you. Pinagkatiwalaan kita at hindi kailanman pinag-isipan ng masama. Pero anong ginanti mo sakin ha? Anong ginawa ko sa'yo para pahirapan mo ako ng husto? Kulang pa lahat ng nararanasan mo ngayon. Sa naranasan namin ni Isagani noon dahil sa kagagawan mo. No, lintik lang ang walang ganti. Hindi ko i-thank you na lang lahat ng ginawa mo. Hindi ako santo para mapatawad ka, at kalimutan na lang ang lahat. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Alexa, puno ng hinanakit ang bawat bitaw ng mga salita. Attempting to finish me only made me realize how you deserve this kind of cruelness as well. You deserve all the karma that is coming your way. And the world should witness all of those consequences. Anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo? Kinutuban na siya sa huling salitang binitawan ni Alexa. Ngumisi pa ito ng nakaloloko. Bibigyan ka namin ng asawa ko ng ilang minuto, para damhin ang kahihiyan. Kaya ano pang hinihintay mo? Napaawang ang labi niya, ganun na lang ang paghahabol ng hininga niya. What did you do? Nagmamadali siyang lumabas ng banyo, para lisanin na ang lugar dala ng takot sa sinabi ni Alexa. Ang labis niyang kinaayawan ay ang kahihiyan sa publiko. She values her name more than anything else. She values her reputation and dignity, as part of the Santiago. Losing that will only make her lose her mind. Subalit sa pag-alis sa banyo, ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakasuot lamang siya ng bathrobe, ang damit niya ay naiwan sa kaninang kwarto, kung nasaan si Danilo at ayaw na niyang bumalik doon.
This is a nightmare. Gusto na niyang umuwi at tumakbo sa mama niya ngayon, para magsumbong. Oh my God. It's really true. That is literally Raquel. The video happened just now. Nanigas siya sa kinatatayuan. Nang makasalubong ang grupo ng mga babae. She recognized them, and they all came from a family of honor. They are her friends in the upper class. Oh my gosh. I can't believe my eyes. This is so shocking. Ngunit nilabas nito ang cellphone, upang i-flash ang camera sa kanya. This is so gonna blow. No, delete it. Agad siyang nawala sa katinoan, at sinugod ang mga babaeng kumuha ng litrato sa kanya ngayon. Sa takot ng mga babae, ay nagtilian sila at nagsipagtakbuhan na agad naman din niyang hinabol. But that is her huge mistake. Hindi siya nag-iisip. She just exposed herself in front of the crowd. Ang mga tao ay nakatingin na sa kanya na may nanlalaking mga mata, at nakaawang na mga labi. Gulat na gulat ang lahat nang makita ang itsura ng isang Raquel Santiago sa ganitong okasyon. She's only wearing a bathrobe without anything else, not even slippers. Her hair and makeup are chaotic, like she just went crazy. Sa sandaling iyon, ay para bang gusto na lang niyang saksakin ang sarili. Gusto niyang takasan ang lahat, subalit nanigas na siya sa kinatatayuan, at hindi makagalaw. Nagsipag-ingayan ang mga tao, ngunit ang boses ni Isagani ang nangibabaw. Get her out of here, anito sa mga gwardya. Natutulala siya at nawawala sa sariling nagpatangay sa mga lalaki, hanggang sa ipasok siya sa sasakyan, kasunod nito itinakton ng pireng ang mga mata. Naramdaman niya ang pagkapusos sa kanyang mga kamay, bago tuluyang sinakop ng dilim ang kanyang paligid. Noon, pinag-isipan ko ito ng mabuti, kung mapapatawad ko ba si Raquel sa mga kasalanan na ginawa niya sa amin, kung hihingi siya ng kapatawaran o hindi. Magagawa ko kaya siyang hayaan na lang, mabulok sa bilangguan at ituring iyong hustisya sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Dahil alam ko sa sarili kong malambot ang puso ko, mabilis maimpluwensyahan, mabilis masuyo, at mabilis magbago. Sa tingin ko nga'y, kaya kong mapatawad si Raquel balang araw. Subalit noong harap-harapan kong makabuno ang kamatayan, ay natawa na lang ako sa sarili ko. Noong nag-aagaw buhay na ako, at nakakakita ng liwanag sa dilim, gusto kong insultuhan ang sarili ko sa isiping, kaya kong mapatawad ang masamang babaeng yun. Ilang beses niyang pinagtangkaan ang buhay ko. Kung sana nga ay hanggang sa kamatayan ko lang nagtatapos ang lahat ng problema pero hindi. May iwan kong mag-isa ang anak at asawa ko. Paano na lang sila kapag nawala ako? Magiging maayos kaya sila? Magiging pamilya pa rin kaya sila? Ano na lang ang mangyayari, kung talagang maiwan ko sila rito sa lupa? Will Isagani marry someone else? Or will he finish himself? Will shall grow to be a miserable man after all that? Sunod-sunod na mga katanungan ang bumabalot sa akin, sa matagal na pagkahimlay sa kama na iyon. Ilang beses ko ring tinanong ang Diyos, kung nararapat ba na mangyari ang lahat ng ito sa amin? Nararapat ba na kahit wala kaming masamang ginagawang pamilya, ay magkawatak dahil lang sa kasamaan ng iba? Dahil hindi masosolusyonan ng pagkamatay ko, ang lahat-lahat sa mga nangyari noon. Kailangang managot ng mga taong sangkot sa gulo. Hindi ako pumapayag na basta na lang mabura ang pangalan ko sa listahan, na gustong ipatumba ni Raquel. At oo, wala pang isang linggo sa hospital, ay nagawa kong makaligtas sa bingit ng kamatayan. Sa isang linggo na yun, ay nadatnan ko na kaagad kung gaano kamiserable si Isagani. Sa maikling panahon ay malaki na agad ang binagsak ng katawan niya. Paano na lang kaya talaga, kung hindi pa ako gumising? Nasaksihan ko kung paano niya ako iyakan, na para bang anumang oras ay mawawala ako sa piling niya. Noon ko lang nailarawan ang sinabi ni Panying sa akin, na halos magpakamatay siya noong iniwan ko siya, para sumama sa ibang lalaki. Isagani truly loved me with all of his heart. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para mahalin niya ako ng ganoon kalalim. Pero ngayon ay sigurado na akong lahat-lahat ay gagawin ko, para bigyan siya ng dahilan na mahalin ako ng ganoon. What happened to me, gave me strength to carry on a plan against Raquel. Nagpalit kami ng mga ideya at diskusyon ni Isagani, laban kina Raquel at Brantley.
This is the first time my morals were set aside, and I don't even care about them now. They play dirty, so why can't I? Muli na namang amingay sa media ang Santiago family sa naturang insidente. Nang paglabas umano ng isang sensitibo, at malaswang video ng anak ng businesswoman na si Elizabeth Santiago, na si Rochelle Santiago. Ang pinangyarihan ng insidente ay mismo pa sa ginaganap na business event ng Isabela Green Holdings. Ito ay live na pinapalabas sa kanilang social media page, na libo-libong katao ang nakapanood. Kahit pa ni-turnover na ang video, marami namang naka-record nito, at patuloy pa ring pinapakalat sa internet. Alamin ang lahat sa ulat ni Cas Domingo. Rochelle gets what she deserves. Matapos ng sagutan namin sa hotel, ay hindi ko na inalam pa ang balak gawin sa kanya ni Isagani, kahit pa alam ko na sa sarili ko ang mangyayari sa kanya sa huli. Pansin ko rin na malaki talaga ang binago ng gamot kay Rochelle. Dahil hindi natuwid ang pag-iisip niya, at naging duwag na siya na hindi ko pa noon nakita sa kanya. Nakilala ko siya bilang matapang, at makapal ang mukha na babae. Kakatawa lang isipin, na taglay na niya ngayon ang katangian ng mga babae, na pinaka-inaayawan niya. Pinatay ko ang telebisyon, pagkatapos marinig ang kanina pa inaabangan sa balita ngayong gabi. Puno ng pagkatuwa akong nagtungo sa dining room, kung saan naghihintay na sina Isagani at Dushel sa hapagkainan. Wife, let's eat na, before the soup gets cold, anyaya sa akin ni Isagani. May ngiti akong tumabi sa kinauupuan niya. Yes, ang sarap talaga sa pakiramdam, na makabalik na rito sa mansyon at kumain kasama ka. May pigil ng ngiti niya akong sinandukan ng kanin, at nilagyan ng mainit na sabaw ang mangkok ko. Yeah, I know. Pero mas masarap sa pakiramdam kapag sa kama na tayo magkasama. Mas lalong lumawak ang pagkakangiti ko. Oo naman, mas masarap kang kainin eh. What? Bigla siyang napahalakhak at pinanggigilan ang ilong ko na pinisil. Don't provoke me just yet, or you're gonna end up screaming in happiness in bed. Makakatulog ka sa magdamag. Talaga ah, pinaningkitan ko siya ng mga mata, at may pananabik siyang tiningnan. I want to sleep with Mama and Papa too. Matining na boses ni Dushel ang umagaw sa pansin namin. Nakaupo siya sa tabi ni Isagani, kalat-kalat na kumakain na sa sarili niyang mga kamay. Oh no, si Isagani agad ang nakatugon. You have your own room. Sleep alone son. Papa, napanguso siya. But I miss you. Oh, lamambot ang puso ko. Dahil sa mga nangyari ay kaming dalawa lang palagi ang magkasama ni Dushel. Dahil nilalayo kami ni Isagani sa kapahamakan, ay napag-usapan na naming hindi muna kami magkikita, habang isinasagawa niya ang plano ng mag-isa. Sa mga panahong iyon, ay ilang beses sinabi sa akin ni Dushel na miss na niya ang papa niya, kahit papal-agya niya itong nakikita sa video call. But, napanguso rin si Isagani. I also miss Mama. It's okay. Pagdedesisyon ko. Matulog na lang tayo ng magkakatabi mamaya, okay? Yay! Nagsusumamo ang mukha na bumaling sa akin ni Isagani. Pero, di ba, hindi ko maiwasang mapatawa. Oo, masusolo mo pa rin ako, pagtulog na siya. Oh, mabilis na nagliwanag ang mukha niya. Alright, then, let's hurry up and eat.